Uy, kakasuhan daw si Marcoleta ng plunder. Aba, ano yan? Ano yung mga traktor ninyo na sinasabi ninyo dati na nagnakaw ng pera ng bayan? Wala na. Dahil nag-contribute na sila. Ang bihirang patis. Yung mga lumalaban kay Marcos, yun ang may kaso. Yung mga kakampi, wala. Alam na natin, nakikita natin yan. Pero alam nyo, pag-usapan natin to. In the 4 years of Marcos administration, napakulong niya si Duterte sa dahig. Twice niyang napa-impeach si VP Sara. Yun lang, ang achievement niya, wala nang iba. Yung ekonomiya natin, lalo lang bumabagsak. Yung palitan ng piso sa dolyar, lalo lang bumabagsak. Wala tayong investors na sinasabi niyang mga investors na pinupuntahan niya sa mga iba-ibang bansa. Wala, asan ngayon yan? Stagnant ang ating ekonomiya. Natatawa lang ako dahil, kung hindi natin tatawanan ito, we will be serious about it. We will be depressed by realizing that this government did not really do something for the Filipino people. Instead, they are preparing themselves to perpetuate power. Parang ang gusto nilang mangyari, we will stay as long as we want. Because we are now in power. Diba? Parang ganon. Ang gusto nilang mangyari, they will stay in power dahil nga, if they lose it, sigurado katakot-takot na kaso ang kakaharapin nila. And it would be very, very ugly for them. Nangyari na sa kanila yan many years ago and they learned their lessons. Ngayon, alam na nila yung gagawin nila na hindi nila nagawa noon. And it is dangerous because this is Marcos all over again 2.0. And what is more dangerous is that marami ang nakapalibot sa kanila, ang nakikinabang at nakikisali na rin dahil alam nila they will be protected as long as Marcos is there. Kaya wag na kayong magtaka. And to the middle class na kumakampi sa Marcos, look at yourselves. Look at yourselves. Nung panahon ni Marcos Sr., yung middle class, ineliminate yan. There was only the rich and the poor. No one in the middle. They are doing it again. They are eliminating the middle class by slowly declining the economy. And again, classifying the Filipino people into 2 categories only. The rich and the poor. The have and the have-nots. Kayo, kung patuloy yung kakampihan, yung nagnakaw ng trilyon sa bayan, abay, kayo yan. Kami, mananatili kaming manindigan. Nakakatakot yung sinasabi ni Senator Amy, dahil kaya pala malalakas ang loob nitong mga taga House of Representatives dahil assured na sila na hindi magkakaroon ng election, 3 years ang extension, and the president will be extended for another 3 years. So talagang assured sila na walang mangyayari sa kanila. In effect, they're saying that there is no way Sara Duterte will become president in 2028. Yun ang mensahe dyan. Kaya hindi sila natatakot na kung ano man ang gawin nila ngayon, they will not be answerable because Sara Duterte will not become president, di ba? Kasi sabi nga ni Senator Amy, pag hindi ma-impeach, gagalawin na ngayon yung konstitusyon. There will be charter change. At ang unang papalitan ay yung age requirement na magiging Pangulo. Instead of 45, gagawing 50. Nakakatawa kung palitan nila pati yung height. Anyway, Anyway. Etong nangyayari ito goes to show that these people in the government now, itong mga taong to, kasama na yung Pangulo ng Pilipinas, they don't want to be accountable for what they did. They don't want to answer for the crimes they have committed against the Filipino people, yung pagnanakaw nila ng pera ng taong bayan. And if
this will succeed. Ang lugi dito ang taong bayan. Ang lugi dito tayo. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating ekonomiya, it is far more becoming more dangerous na pagdating ng araw, mamumulat na lang tayo, wala nang value yung piso.